Good morning everyone. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is September 29, 2023. Nandito na tayo sa aklat ng unang Samuel chapter 30. Ang pakikipagdigma sa mga Amalekita. Giyera na naman sila guys. Okay, 1 Samuel chapter 30 verse 1. Ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Siklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Verse 2, wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda at bata. Verse 3, nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kani-kanilang asawa at mga anak. Okay. Verse 4, dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis, nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Verse 5, binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Verse 7, sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Verse 8, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at ililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Verse 9, hinabol nga ni David ang mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor, ang 600 niyang tauhan. Verse 10, ngunit pagdating doon, 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Verse 11, sa daan may nakita silang isang kabataang Ehipsyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Verse 12, binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol ng pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain at umiinom. Verse 13, tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga-saan ka? Ako po ay Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Verse 14, nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo sa timog ng Juda at ang teritoryo ng Angkani-Kalib. Sinunog pa po namin ang buong Ziklag, sagot nito. Verse 15, maari mo ba kaming samahan sa mga tulisang iyon? Tanong uli ni David. Kung ipapangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin na ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita, sagot ng Ehipsyo. Verse 16, itinuro nga ng alipin ang kampo ng mga Amalekita. Nakita ni na David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masasayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam na Filistia at Juda. Verse 17, kinaumagahan lumusob si David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Verse 18, nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Verse 19, isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda at bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. Verse 20, at sinamsampan ni na David ang mga tupa at mga baka. Ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Verse 21, nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan
niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod at sila'y kinumusta niya. Verse 22, sa mga nakasama ni David ay may mga makasarili at mararamot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Ibigay na lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Verse 23, ngunit sinabi ni David, hindi tama iyan mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ni Yahweh, iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Verse 24, kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Verse 25, mula noon, iyon ang nagiging patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam at ito'y sinunod ng buong Israel. Tapusin na lang pala natin to guys kasi bukas nandito tayo sa ikalawang aklat ng Samuel. Ito unang Samuel ito. Unang Samuel chapter 30 verse 26, pagdating sa Ziklag, pinadalhan ni David ng bahagi ang mga kaibigan niya at ang pinuno ng bayan sa Juda. Ito ang bahagi ninyo sa mga nasamsam namin sa mga kaaway ni Yahweh, sabi niya. Verse 27, pinadalhan din niya ang mga taga-Betel, Timograma at Jeter. Verse 28, Aroer, Sifmo, Istimoa. Verse 29, at Rakal. Gayon din ang mga taga Jeramiel at Sineo. Verse 30, pati ang nasa Horma, Borasan, Atak. Verse 31, Hebron at ang lahat ng lugar na narating ni David at ng kanyang mga tauhan. Ang kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak. 1 Samuel chapter 31 verse 1, dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilboa. Verse 2, si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Filisteo, pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melkisoa, ang mga anak ni Saul. Verse 3, napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Verse 4, kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abotang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito, kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Verse 5, nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganun din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Verse 6, kaya sa kalumaan ng libro guys, mayroon nang pumapasok na insekto. Yung papel ba, di ba sobrang luma na ng papel, oh. Okay. Ulitin natin, nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 31 verse 6. Inulit ko ha, yung 1 Samuel chapter 31 verse 6. Kaya ng araw na iyon, sabay-sabay na namatay sina Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang tagadala ng sandata, at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Verse 7. Nang makita ng mga Israelitang nasa kabila ng libis at ng ilog Jordan na tumakas na ang hukbo ng Israelita, at nang mabalita ang napatay na sina Saul at ang tatlong anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Filisteo dito na sila nagkuta. Verse 8, kinabukasan ng puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng tatlo niyang anak. Verse 9, pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha. Pero mapatay ni Saul guys, pinugutan pa rin. Verse 9, pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kasuotang pandigma nito. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain ng mga Filisteo upang ibalita ang magandang pangyayari sa lahat ng tao at sa mga templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Verse 10, ang kasuotang pandigma ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ibinitin ang kanyang bangkay sa pader ng Betsan. Verse 11, sabalit na balitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul,
Verse 12, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma, magdamag silang naglakbay at kinuha sa Bitsan. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon sinunog. Verse 13, pagkatapos kinuha nila ang mga buto at ibinaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Ito yung sinasabi ko guys, sa digmaan, kung sino yung nananalo, syempre yun ang hero. Kahit marami silang napatay, di ba, bawal nga ang pumatay, kasabihan na dito sa ano. Pero syempre pagkayaan napatay nila yung kalaban nila, hero sila. Ganun lang talaga ang ang patakaran sa digmaan. So dito naman sa bukas na ito, ang ikalawang aklat ni Samuel. Lang ako sa unahan guys Ang ikalang aklat ni Samuel karugtong sa unang aklat ni Samuel ay kasaysayan ng paghahari ni David sa Juda. O sabi ko sa iyo guys, kasaysayan na naman ito. So, lagi nating ang conclusion ko talaga dito sa Bible is laging kasaysayan ng mga tao doon sa Israel. At sa buong bansa kasama ang Israel. So, diba? So, yun. Kung sino yung famous, yun ang nalalagay sa Biblia. Bye, everyone. God bless.